Hello po, Sir Gimbal. Ako po si Christopher. Kilala rin po ako sa Palayaw na Tupi. Taga Mandaluyong po ako at kasalukuyang nag-aaral bilang isang second year college student. Hindi ko na po sasabihin kung saan ako nag-aaral. Ngunit nais ko pong ibahagi na isa po akong estudyante na may malalim na interes at hilig sa paggawa ng mga bagay na sa tingin ko ay may halaga at makakatulong. Hindi lamang sa aking personal na pagunlad, kundi pati na rin sa aking komunidad at sa mga taong nakapaligid sa akin. Kahit nga po napapagalitan ako ng nanay ko dahil mukha na daw basurahan ng kwarto ko. Siyempre kung titignan nga naman, nagkalat ang mga basyo ng lata, pira-pirasong bakal, mga patapong bagay, at kung ano-ano pa sa loob ng kwarto ko. Masasabi talagang parang isang junk shop na siya. Hindi ko po maiwasan kasi may mga bagay na feeling ko nga ay may halaga pa at maaring magamit sa mga susunod na mga araw. Minsan, nagsisilbing treasure sa akin ang mga bagay na tinitignan ng iba bilang basura. Isa po kasi ito sa naging libangan ko dahil sa kakulangan ko ng mga kaibigan. Isang introvert po ako at hindi ko talaga kayang makisalamuha sa mga taong madalas ay malakas ang boses at puno ng ingay. Mas gusto ko po kasi ang tahimik na kapaligiran kung saan makakapag-isip ako ng maayos at hindi ako nakakaramdam ng labis na pressure. Sa totoo lang po, wala po akong mga kaibigan sa paaralan na pinapasukan ko. Halos wala rin pong nakakaalam ng pangalan ko sa klase. Kaya naman madalas akong nag-iisa at nakakaranas ng pakiramdam ng pagiging isolated. Pero sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko ring tanggapin ang aking sarili at maging komportable sa aking kalagayan. Normal na estudyante lamang po kasi ako at bilang kumukuha ng kurso na biomedical engineering, mas gusto ko po yung mag-research ng mga gamot at kung ano-ano pa. Medyo komplikado yung kurso ko kaya dapat talaga may tahimik akong lugar para sa aking pag-aaral. Araw po kasi ng pasukan noon. At tulad ng madalas mangyari, mag-isa lang po akong pumasok sa gate habang yung ibang estudyante ay may kani-kaniyang kausap. Medyo nakakainis po kasi. Sa tuwing dumadaan ako, parang bigla silang tumatahimik at ako po, hindi ko maiwasang mag-isip na baka ako yung pinag-uusapan nila. Parang may mga nakatutok sa akin. At bawat takbang ko ay nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin. Sa mga ganitong pagkakataon, mas lalo kong nararamdaman ang pagiging mag-isa ko. At kung paano ko iniwasan ang mga usapan at interaction sa mga tao. Dahil hindi ko alam kung paano nila ako titignan o kung anong iniisip nila tungkol sa akin. Pero sa araw-araw na nangyayari ito, nasanay na po ako, Sir Gimbal, sa ganung setup. Tutal sa itsura ko pa lang, alam ko na agad kung ano ang tawag nila sa akin. Isang nerd na estudyante na ewan. Parang wala na akong magawa kundi tanggapin na lang ang labels na ibinigay nila sa akin. Hindi ko na rin po iniwasan ang mga tingin o mga usapan na bumabalot sa aking paligid. Nasanay na ako na maging hindi kapansin-pansin at mas pinili ko na lang na mag-focus sa sarili ko. Sa mga bagay na gusto kong gawin kahit na ramdam ko pa rin ang mga judgment mula sa iba. Pero baka dala lamang po yun ang aking malikot na pag-iisip dahil sa aking classroom. Medyo kilala naman na magaling nga sa pag-imbento. Isa rin ako actually. Masaya na po ako na masabihan ng magaling. Kasi nga sa paglabas ko ng block namin, sigurado ako na mukha na naman akong weirdo sa mga mata ng mga estudyante. Nagtry naman po ako na pumasok sa school na hindi nakatungo habang naglalakad at hindi nakasuot ng malaking eyeglasses. Kasi mula pa ng bata ako, lumabo na ng konti ang mga mata ko at hindi ko na rin maiwasang magsuot ng salamin na medyo malaki.
At mas lalong ginawa ko naman na pumasok sa school ng hindi sabog dahil sa puyat at pressure sa pag-aaral. Pero lahat po ng iyon, di ko na napanindigan dahil nga po medyo mahirap para sa akin na maging maayos ang itsura. Talaga pong naging malaking hamon para sa akin ang magtutok sa mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Ikaw ba naman po? Kung ang ilang oras lang ang tulog mo dahil sa dami ng mga aktibidad at research na kailangang tapusin. Minsan nga po parang nauurong na yung mga oras at naiisip ko na parang hindi ko na kayang pagsabayin ang lahat ng kailangang gawin. Minsan ang hirap maglaan ng oras para sa sarili at sa mga ganitong pagkakataon. Tila ba nauurong ang lahat ng ibang bagay, kasama na ang pagpapakita ng maayos na itsura. Kaya naman habang tumatagal po ay nagawa ko na ring mag-adjust at minsan nga po ay di ko na lang po sila pinapansin. May itsura naman po akong lalaki pero yun nga lamang, nerd po ako sa paningin nila. Kaya nga po noong nagkaroon kami ng event sa school, mas ginusto ko na lamang na umuwi dahil nga po wala ni isang gustong maging partner ko. Nakakainis man po isipin pero parang hangin lang ako sa aming event noong mga oras na yon. Para bang wala akong halaga o di kaya hindi ko kayang makisabay sa mga ibang tao kahit na gusto ko na sana mag-enjoy at makipag-participate. Parang ang hirap magpanggap na okay lang ako, lalo na kung hindi naman ako pinapansin ng iba. Buti na nga lamang po at pagka-uwi ko nga ay nakita ko agad yung bagay na nagpapasaya sa akin. Agad ko nga pong nilapitan ang mga gamit na iyon at nawala yung lungkot ko. Matagal ko na pong ginagawa ang aking imbensyon. Naisipan ko pong gumawa ng ganito para sa isang activity sa school. Pero di ko po yon naipasa dahil sa isang dahilan. Hindi po kasi bagay ang aking imbensyon para sa kursong pinasok ko. Sa totoo lang, medyo nahirapan akong tanggapin ito. Kasi lahat ng effort ko at oras ay inalay ko dito. Pero parang hindi ito akma sa kung anong hinahanap sa aking kurso. Ipinaglaban ko pa sana. Pero na-realize ko na may pagkakataon na kahit anong sipag at dedikasyon mo, minsan kailangan mo rin tanggapin na hindi lahat ay aayon sa plano mo. Kaya naman po, lagi kong tinitignan kung paano ko magagamit ang imbensyon ko sa isang maayos na paraan. Para po kasi itong baril. Ang kaibahan lang po nito ay parang gamit ito sa larong Plants vs. Zombie. Nakakatawan man pong isipin pero na-addict po kasi ako sa larong iyon. Kaya naman naging inspirasyon ko sa paggawa ng aking panibagong imbensyon. Kaya gamit po ang mga gulay ay pwede itong gawing bala sa aking ginawang baril. Nakakatawa lamang po isipin na nais ko po talagang magka-zombie para magamit ko po ang aking ginawang magandang laruan. Kaya nga po habang tumatagal na nakatitig ako sa aking ginagawa ay nakatulog na po ako. Hanggang sa umaga ay dun po ako nakatulog sa tabi ng aking imbensyon. Nagising nga po ako sa tapik ng aking ina sa aking balikat. Di na po pala ako nakapagbihis ng pantulog. Kaya naman nakabihis pa ako. Ramdam ko po ang bigat sa dibdib ng aking ina matapos niyang malaman po sa professor ko na walang nais makipagsayaw sa akin noong gabing iyon. Nakita ko po sa kanyang mata ang kalungkutan at pagkabahala. Kaya kahit hindi siya nagsasalita, alam ko na nasaktan siya. Siguro po bilang ina, gusto niyang makita akong masaya at tinatanggap ng ibang tao. Kaya mahirap po para sa kanya na makita akong malungkot at hindi natutulungan sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ko po alam kung paano siya dapat pasahin o kung paano ko siya dapat ipaliwanag. Pero ramdam ko po yung bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya sinabi ko na lamang sa kanya na ayos lamang ko at walang dapat ikabahala.
Buti na nga lamang po at di na niya ako pinilit pa na umamin na di talaga ako naging ayos noong gabing iyon. Kaya nga po noong pumasok na ako sa school, ay di ko na lamang po pinansin yung mga kaklase ko na nagtatanong kung bakit wala ako sa pictorial namin. Akala ko nga po ay yun lamang ang sasabihin nila. Pero may nalaman po akong nakakakilabot. Usap-usapan pala sa buong school yung nangyari noong gabi. Alauna daw kasi ng madaling araw natapos yung event. Ayon po sa mga kaklase ko ay isa daw po sa estudyante ng school ang dinala daw sa ospital. Matapos atakihin ng di kilalang nilalang. Nagtangka nga po akong magtanong hanggang sa malaman ko na pauwi daw galing sa event namin kagabi yung estudyante nang bigla daw lapain ng isang nilalang. Buti na nga lamang daw at may nakakita matapos daw humingi ng tulong yung lalaking estudyante. Medyo nagkaroon po ako ng mixed emotion noong mga oras na iyon. Di ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa matapos kong marinig yung balita. Naisip ko po kasi na magagamit ko yung invention ko once na nagka-zombie. Bigla tuloy ako binatukan noong kausap ko dahil naging lutang na naman ako. Nagpalusot na nga lamang ako at sinabi na nag-aalala lang ako dahil nga umuwi din ako noong gabing iyon. Naputol na nga lamang yung usapan namin noong dumating yung aming instructor. Pero habang nagkaklase nga po ay di ko maiwasang di magkaroon ng imahinasyon tungkol sa nangyari. Ewan ko po pero parang gustong-gusto ko po talaga na makakita ng zombie o kahit na anong nakakatakot na nilalang. Para malaman ko kung anong pwedeng pamatay sa kanila gamit yung inimbento ko. Parang may curiosity po ako na hindi ko kayang iwasan. At sa isang banda, gusto ko ring subukan kung talagang epektibo ba ang invention ko sa ganoong sitwasyon. Kaya nga noong tinawag ko para sa recitation ay di ako makasagot. Tinuto ko na lamang po yung isip ko sa mga bagay na nangyari sa paligid ko at sa mga katanungang patuloy na gumugulo sa utak ko. Parang hindi ko po matanggal sa isip ko yung imahinasyon ko tungkol sa mga nilalang na ito. Kaya't nahirapan akong mag-focus sa klase at magbigay ng sagot sa bawat tanong ng aking instructor. At noong vacant time po namin ay agad po akong dumiretso sa library namin para alamin ang mga bagay na kahinaan ng mga nilalang sa Pilipinas. Umaasa nga po ako na may zombie pero wala pala nito sa Pilipinas, kundi aswang lamang ang naririto sa Pilipinas. Naghanap po ako ng mga ilang libro at artikulo tungkol sa mga kwentong alamat at hoping na may matutunan akong paraan kung paano sila pwedeng matalo. Ngunit sa halip ng mga zombie, puro aswang at iba pang mythological creatures na pwedeng matagpuan sa mga lokal na alamat na aking nabasa. Medyo nakakaintriga din po at nakakatuwa kasi hindi ko po akalain na may mga ganitong kwento na may mga paraan para labanan sila. Habang nagbabasa, naisip ko na baka ito ang magsilbing inspirasyon ko para sa mas mapabuti pa ang aking imbensyon ko at gawing mas kapaki-pakinabang sa mga ganitong uri ng nilalang, kahit na sa mga kwento lamang. Nagtaasan po yung mga balahibo ko matapos ko malaman na mas nakakatakot po pala ang mga aswang. Lalo na kung magpapalit ito ng anyo bilang aso, pusa, baboy ramo, ibon at yung pinaka-common ay yung pagiging paniki. Parang mas nakakatakot po sila kaysa sa mga nilalang na naiisip ko. Kasi nga po may kakayahan silang magbagong anyo at magtaglay ng iba't ibang itsura upang hindi sila matukoy agad. Pwede pa silang magtago sa mga paborito nilang anyo. Kaya't mas mahirap silang makilala o mapigilan.
Habang binabasa ko po ang mga ito, mas lalo akong kinabahan at nag-isip kung paano ko magagamit ang imbensyon ko sa mga ganitong uri ng nilalang. Di lang po ako nagbasa. Nagtingin rin ako sa internet hanggang sa malaman ko po yung mga nilalang na mahina sa isang bagay, kahit na malalakas po sila. Doon nga po ako natuwa nang malaman ko na takot pala ang mga aswang sa bawang, sili at kalamansi. Tamang-tama naman po kasi nga yung aking inimbento ay para sa mga gulay at sa mga sangkap na para dito. Pag-uwi ko nga po ay agad kong inasikaso yung aking ginagawang pamatay aswang. Nagtesting po ako na lagyan ito ng bawang na buo at kalamansi at kung ano-ano pa. Pero bigo po akong ilabas ito dahil medyo may kalakihan sila. Muntikan pa nga po masira yung aking ginagawa matapos magbara yung isang buong bawang sa pinakabaril noong baril. Hindi po tuloy ako makatulog, Sir Gimbal. Matapos kong muntikan na masira yung pinaghirapan ko ng matagal na panahon. At habang nag-iisip po ako, bigla na lang po akong nakarinig ng malakas na ingay mula sa labas ng aming bahay. Ako lang po mag-isa sa loob ng mga oras na iyon dahil may dinalaw na kamag-anak sina mama at papa sa ospital. Naka-duty naman po si ate ko bilang nurse sa parehong ospital. Kaya ako lang talaga ang nasa bahay ng mga oras na iyon. Habang tahimik ang paligid, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng mag-isa at ang ingay mula sa labas ay nagpatindi ng aking kaba. Ang mga tunog ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na takot. Kaya nagdesisyon akong magtungo sa bintana at tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Kaya naman agad ko pong binuksan ang bintana upang alamin kung ano ang pinagmumula ng ingay sa labas. Ang aming bahay po ay may second floor at mula sa taas, may napansin akong kakaibang nilalang. Sa una akala ko'y isang tao lang, pero habang tinititigan ko, napansin ko na may kakaibang itsura ito. Hindi ito ordinaryong tao, Sir Gimbal. Parang may malaking mata, mahabang pangil at ang katawan ay mistulang anino na dahan-dahang gumagalaw sa labas ng aming bakuran. Kaagad ko pong isinuot ang aking salamin dahil medyo malabo ang aking mata. Kapag malayuan na po kasi ay hindi ko na po masyado maaninag ang mga bagay-bagay. At doon ko nga po nakita ng mas malinaw yung kakaibang nilalang. Ngunit malayo sa pagiging tao dahil hindi ito tumalon o naglakad tulad ng karaniwang tao. Sa halip ay naglalakad dito gamit ang mahahabang galamay na para bang may isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga galamay po ay kumikilos ng mabilis at maayos. Kaya't mabilis itong nakarating sa harap ng bahay kung saan nakatutok ang bintana ko. Parang alien ito kaya naman halos manlaki po ang mga mata ko dahil for the first time ay nakakita ako ng ganoong nilalang. Pero syempre po mas natakot po ako dahil baka tumalon yon papunta sa akin. Nagtago na muna ako ng bahagya sa kurtina noong aking bintana. Hanggang sa makita ko na lang po na bigla itong nagbagong anyo na bilang isang pusang itim. Doon ko pa lamang po napagtanto na aswang pala yung nakikita ko at hindi alien. Agad ko pong kinuha ang mini telescope ko mula sa aking cabinet upang mas malinaw kong makita kung saan ito pupunta. Habang tinitignan ko ito, halos manlaki ang aking mga mata nang makita ko itong pumasok sa loob ng bahay ng aming kapitbahay. Hindi ko po alam kung paano ito nangyari dahil ang pintuan ng kanilang bahay ay nakalak at wala akong ideya kung paano nakapasok ang nilalang na iyon sa pintuan ng aming kapitbahay. Nagpatuloy ito sa pagpasok sa loob ng bahay ng kapitbahay namin at habang pinagmamasdan ko
ramdam ko ang matinding takot at pag-aalala. Nagawa pala nitong lumusot sa maliit na siwang ng pintuan. At mula nga po sa anino ng bintana, nakita ko na nagbago muli ang anyo ng nilalang at naging mistulang tao. Ang katawan nito ay naging mas pamilyar. Ngunit ang mga mata at mga galamay ay tila hindi pa rin nawawala. Sa kabila ng pagbabago ng itsura, may kakaibang aura pa rin itong dala. Nagulat na lang po ako nang makita ko itong kumuha ng isang bagay mula sa loob ng bahay ng aming kapitbahay. At doon ko nga po nakita, hawak nito ang isang sanggol na 3 buwang gulang. Para akong natulala at nawala ng lakas sa nakita ko. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko at sa bawat segundo na tumatagal, lalong lumalala ang takot at pangamba ko. Baka kasi biglang sakmalin nito ang bata na walang kamalay-malay. Napagusumot na lamang po ako ng kamao dahil di ko alam ang gagawin. Isang bakod ang pagitan ng bahay namin at tulog na rin ng mga tao dahil nga yung ilaw lamang na kaunti ang nagsisilbing liwanag sa kwarto ng baby. Buti na nga lamang po at may basyo ng lata ako sa aking kwarto na may lamang mga bato. Agad ko yung kinuha at binato ng malakas yung bubong ng kapitbahay namin. Umiyak naman po yung sanggol matapos magising mula sa lakas ng aking pagkakabato. Nagbukas nga po yung ilaw ng ibang bahay at kita ko na dali-daling nilapag ng aswang ang sanggol matapos humiyaw ang ina ng bata. Nakita yata nung ina yung aswang na hawak-hawak ang anak kaya ganon na lamang ang takot nito. Tumalon mula sa pangalawang palapag ang aswang at agad itong naglaho sa dilim ng gabi. Mabilis at tahimik ang mga galaw nito. Parang wala itong iniwang bakas o tunog. Hindi ko na nga po nasundan ang kilos nito dahil nga po doon ako nakatutok sa bahay ng kapitbahay namin, kung saan patuloy na umiiyak ang sanggol. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng sanggol at ng buong pamilya ng kapitbahay namin. Nananatili akong nakatayo sa bintana. Naghihintay na dumating yung mga tanod para hanapin ang aswang. Naririnig ko naman po na nagkakagulo sila sa loob habang nagpa-flashlight yung ama ng bata sa ibaba ng bahay nila. Umiiyak naman ang umiiyak yung baby kaya naman natakot na rin po ako nung mga oras na yon. Dahil nga di pala simple lang na makakita ng aswang. Dahil nga po mag-isa lamang ako ay agad kong nilak ang pinto at bintana ko dahil di ko po sigurado na umalis na talaga ang aswang. Hindi naman po ako makatulog matapos ang nangyari at naghintay na lamang ako ng pag-uwi ng aking mga magulang. May mga tanod nga raw na tila may hinahanap sa buong kalye. Sinabi ko naman po sa kanila yung nangyari. Kaya agad nila akong binalaan na huwag magbubukas ng bintana sa kwarto ko. O kaya naman ay lumabas pa ng gabi. Kaya naman lagi ko na pong sinasarahan ng mga bintana ko. Pero isang gabi po ay pauwi po ako galing sa bahay ng kaklase ko. May ginawa kasi kaming report sa kanila kaya medyo 6:00 na ako nakauwi ng gabi. Hindi naman po kalayuan yung bahay nila kaya naman di po ako nag-aalala na umuwi ng gabi. Habang naglalakad nga po ako pauwi ay nakita ko pa si Tonyo. Di niya tunay na pangalan. Nagtitinda po siya ng balot tuwing hapon at sarap na sarap po ako sa suka niya na may sili at bawang. May kasama rin po itong pipino kaya manamis-namis ang lasa nito. Minsan din po siyang dumadaan sa bahay kasi suki niya kami sa balot. At dahil nga po medyo kumakalaman sikmura ko ay bumili ako sa kanya ng 5 piraso. Dinagdagan niya naman ng suka yung aking binili kaya naman tuwang-tuwa po ako dahil may mahihigop akong suka sa pag-uwi sa bahay.
Bala ko kasi na kainin yung balot pag uwi. Bago nga po ako umalis ay pinaalalahanan ako ni Katonyo na mag-ingat dahil nga po sa nangyari noong isang gabi. Bigla tuloy akong natakot kaya naman agad akong umalis. Pauwi na nga po ako noon. Nang bigla na lang tumawag sa akin si Mama. Sinabi niya na dumaan daw sa bahay namin ang kumare niya at may ipapadala daw ito sa akin pauwi. Hindi ko po talagang gustong sumunod dahil hindi ko na kayang magtagal pa sa labas at ang takot ko'y patuloy na sumisiksik sa aking dibdib. Ngunit dahil sa sinabi ni Mama na mahalaga daw yung papakuha niya, naisip ko na baka mapagalitan ako kung hindi ko iyon kukunin. Medyo papasok pa ng kanto yung bahay ng kumare niya. Medyo may kalayuan sa daan kaya naman nag-aalinlangan po ako na tumuloy. Medyo lumalamig na rin po kasi yung balot kong binili kaya naisipan ko na kainin ito paunti-unti. Medyo madilim na nga po at malayo pa yung bahay. May mangilan-ngilan naman po akong nadaanan ng mga bahay pero malayo pa rin ito sa daan. May mga pundidong street light din na lalong nagpapadagdag ng kaba sa akin. Pagkarating ko nga po sa bahay ng suki ni Mama ay inanyayahan pa niya ako na kumain ng hapunan pero tumanggi na lamang po ako dahil nga medyo gabi na rin. Pinadala niya sa akin yung isang supot at hindi ko na po binuksan niyon. Agad ko po itong nilagay sa aking bag bago nagmadaling umalis at maglakad muli pa uwi. Habang nasa kalagitnaan po ako ng aking paglalakad, tila ba may naramdaman po akong kakaiba. Parang may malalim na pakaramdam ng presensya na sumusunod sa akin. At ang hangin ay naging malamig na parang may hindi maipaliwanag na enerhiya sa paligid. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko na parang may ibang mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ng gabi. Naramdaman ko rin po ang bigla ang pagtaas ng aking mga balahibo. At ang mga tunog sa paligid ay tila naging malabo at distorsyonado. May mga anino sa paligid ng aking mata na parang gumagalaw. Ngunit paglingon ko, wala akong nakikita. Habang pinipilit kong pakalmahin ang aking sarili, ang kaba ko ay lalong lumalakas. Napadasal po ako ng wala sa oras matapos kong maramdaman na may mga yapak na mabibigat sa paligid ko. Parang may sumusunod sa akin ngunit hindi ko po makita kung sino o ano. Tumigil po ako saglit upang makiramdam. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot. Ang mga yapak ay tila lumalapit at ang tunog nito ay mabigat at mas malakas. Para bang may mabigat na nilalang na sumusunod po sa akin sa gimbal. Ngunit nang huminto po ako, tila nawawala din ang mga yabag. Walang ingay. Walang kahit anong galaw. Para po akong nakatayo sa gitna ng dilim na nag-aalala kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ko po alam kung may mali siya ba sa mga yapak na iyon o kung ito ay guni-guni ko lamang dahil sa aking takot. Pero sa bawat hakbang ko po, parang may puwersa na patuloy na nagtutulak sa akin upang magpatuloy maglakad. Kahit na hindi ko maialis ang takot na ang mga yapak ay nagmumula sa isang hindi maipaliwanag na nilalang. Gusto ko nga po sanang mapaihisa sa salwal o kaya ay kumaripas ng takbo. Pero hindi ko po magawa. Parang napako ako sa pagkakatayo ko. At kahit ang katawan ko'y parang naguguluhan, hindi ko magawang kumilos. Ang takot ko po ay parang kumapit sa aking kalamnan. At sa bawat segundo na lumilipas,
Lalo kong nararamdaman ang presensya ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit nang biglang may kung anong nilalang na dumaan sa ilalim ng street light. Nagulat po ako. Hindi ko maipaliwanag kung anong itsura nito. Ngunit parang isang anino na mabilis na lumagpas. Sa sobrang takot ko nga po noong gabing iyon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanginginig na ang aking mga tuhod. At kahit gusto ko pong sumigaw, parang may humahawak sa aking lalamunan at walang lumalabas na boses. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis kong paghinga at ang malakas na pagtibok ng aking puso na parang sasabog na ito sa kaba. Ang paligid ay tila naging mas madilim at mas malamig. At sa bawat segundo parang may isang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa akin. Habang nakatayo ako doon, tila ang oras ay tumigil at ang mundo ko ay umiikot sa takot. Parang may isang puwersa na nagmumula sa dilim, na para bang pinipigilan akong kumilos. Hanggang sa bigla na lamang pong may tumapik sa aking likod at buhat sa aking kinakatayuan ay nakita ko po ang nakakatakot na itsura na nasa harapan ko. Humigpit po ang kapit nito sa aking braso at damang-dama ko po ang mainit at mabaho niyang hininga na dumadampi sa aking muka. Di ko na nga po alam ang gagawin ko dahil nanlabo na rin yung suot kong salamin dahil sa hininga ng aswang. Ang tangi ko na lamang pong pag-asa ay ang hawak kong suka at balot. Kaya naman nung akma niyang ilalabas ang kaniyang mahabang dila ay agad kong itinapon ang supot ng suka sa loob ng bunganga nito na amoy malansa. Napaungol naman po ang aswang matapos niyang malasahan ng suka na may sili at bawang. Nagkaroon nga po ako ng konting pag-asa matapos ko nga gawin ang mga bagay na di ko aakalain na effective pala. Tumakbo po ang aswang sa damuhan at doon ko lamang po nabawi ang aking lakas. Ang aking katawan ay parang muling bumangon mula sa matinding takot. Ngunit ang puso ko ay patuloy na kumakabog ng mabilis. Ramdam ko po ang matinding pagod at takot. Ngunit hindi ko na po inisip ang lahat ng iyon. Nais ko lamang makarating sa isang lugar na ligtas, malayo sa nilalang na iyon. Habang naglalakad na po ako pabalik, doon ko po napansin na tumatawag na pala si mama sa akin. Ang tagal ko na po palang nakatayo sa gitna ng daan. At hindi ko na po namalaya ng oras. Laking gulat ko na lang nang makita ko ang mga missed call mula sa kanya. Kaya't agad ko po siyang tinawagan pabalik. Sobra siyang nag-alala sa akin. Dahil nga daw di ako sumasagot sa kaniyang mga tawag kaya naman ipapasundo na daw ako sa aking tatay. Buti na nga lamang po at nasa lubong ko nga si Papa para sunduin sana ako. Alalang-alala naman si Mama nung naikwento ko po yung nangyari sa akin. Muntikan na nga sila mag-away nang malaman ni Papa na puro makeup lang pala ang pinakuha ni Mama sa kumare niya na muntikan ko nang ikapahamak. Kinabukasan nga po ay pumasok na ako sa school. At ilang araw na rin pong nagro-ronda ang mga tanod para sa kaligtasan ng aming barangay. Kinabukasan nga po noong pumasok ako ay nag-uusap na naman ang mga tao sa school namin. Narinig ko sa usapan nila na may mga balot nga daw na nagkalat sa kalsada noong umaga. At may nakita daw ang mga itong matandang lalaki na nakahandusay sa kalye. Wala na daw itong buhay dahil may mga kagat daw ito sa batok at leeg. Puro pasa at namamaga din daw ang katawan nito noong matagpuan nito. Bigla ko tuloy naalala si Katonyo at di na nga po ako nagkamali.
Inatake daw po hanggang sa mapatay ng aswang si Katonyo habang naglalako ng balot. Di ko alam kung ano yung mararamdaman ko matapos ko malaman ang nakakatakot at nakakalungkot na balita. Pag-uwi ko nga po sa bahay ay usap-usapan na rin pala iyon sa barangay namin. Nag-usap-usap tuloy ang mga tao sa aming lugar na magtakda ng curfew upang maiwasan ang pag-atake muli ng mga aswang. Kaya po ilang araw na ring walang krimen ang nangyari maliban na lamang sa mga asong kalye na natatagpo ang wala ng lamang loob. Kaya sa takot po ng mga tao ay minabuti na rin nila na itali na rin yung mga alaga nilang aso sa loob ng bahay. Isang buwan po ang nakakaraan at nawala na po ang balitang may aswang sa barangay namin. Kaya naman po naging normal na po ulit ang buhay namin. Pero kahit po ganon ay di ko pa rin magawang kalimutan si Katonyo. Yung suka niya kasi at balot ang nakaligtas sa akin ng minsang muntika na akong maging pagkain ng aswang. Kaya habang nasa loob ako ng kwarto ay may ideya na pumasok sa utak ko. Salamat sa suka na may sili at bawang dahil nakaimbento ako ng magiging bala ng aking baril. Agad ko nga po na pinalitan ng mga parte ang baril ko at nilagyan ko ng parang maliliit na tangke sa dulo ng baril. Mukha itong water gun pero mas malaki kesa sa laruan. Mas malakas din ang pressure ng tubig na nanggagaling dito dahilan upang mas malayo ang pwedeng maabot ng tubig. Maaari ko palang magamit ang ginawa kong kasangkapan para makapaghiganti at mabigyan ng hustisya para kay Katonyo. Habang ako'y naglalakad pa uwi, naisip ko na baka sa pamamagitan ng plano kong ito, magkakaroon ako ng kakayahang ipagtanggol ang aking sarili at ang iba pa laban sa mga nilalang tulad ng aswang. Parang may bagong lakas na pumasok sa aking katawan. At sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman ko, naisip ko na magkakasilbi na rin ang aking pinaghihirapang buuin. Ilang araw din po akong naging busy sa school at kadalasang ginagabi na rin ako ng uwi kaya naman sa mga oras lamang na bakante ako nakakagawa ng aking imbensyon. Hanggang sa magkaroon po kami ng isang activity sa school. Required sa amin sumama lahat sa aming klase. Parang field trip po yung gagawin namin at kahit nga medyo may kalayuan ay sumama na rin ako. Dala-dala ko yung aking imbensyon para may gawin naman ako sa biyahe. Doon kami pupunta sa isang barangay sa lugar na kung tawagin ay Buayang Bato. Medyo may kalayuan din ito kaya naman marami kaming hinanda para sa 7 araw namin sa lugar. Doon kami nagtungo sa bundok kung saan magtitigil kami ng ilang araw. After nga ng orientation namin ay nagsimula silang gumala sa lugar. Kahit di pa man nagsisimula ang aming research. Nag-set up po ako ng tent at doon ko nilagay yung aking mga gamit. Wala naman akong kasama sa loob kaya okay lang na medyo makalat. Mabuti nga at malakas yung signal kaya naman nakakapag-research ako tungkol sa aking gagawing kasangkapan. May dala akong bawang at sili pero wala akong sukang dala kaya naman maghahanap pa ako baka meron silang dala. Dala-dala ko yung bag ko at isang medyo may kalakihang container. Wala pa itong laman kaya naman magaan pa ito noong naghahanap ako ng pwedeng pagkuhaan ng suka. Buti na lamang at may dala akong kutsilyo. Nang makakita ako ng maliit na niyog, agad akong naghanap ng supa ng buko nito. Tinagpas ko ang dulo at tinalian upang tumulo ang katas nito. Sa mga paniniwala ng matatanda, ang katas ng niyog ay may katangiang maaaring magamit bilang pangontra laban sa mga nilalang tulad ng aswang.
10 niyog ata ang aking tinagpas para makakuha ng katas. Medyo matagal rin kasi kumuha ng katas nito para maging tuba o kaya naman ay lambanog kung tawagin. Nakuha ko yung ideya nito dahil ilang araw lamang ang iintayin bago itong maging sukang tuba. Ilang oras ko yatang ginawa yung pagkuha ng katas dahil pagbalik ko ay nagsasagawa na sila ng activities. Noong gabi ngayon, nagsagawa na kami ng drill upang mapabuti ang aming kahandaan sa mga emergency situation. Bilang bahagi ng paghahanda, naghanap kami ng mga kahoy na magsisilbing panggatong para sa aming kampo. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at paghahanda, natapos din namin ang aming mga gawain. Naging maayos naman ang aming pagtigil sa buong magdamag at wala namang hindi inaasahang pangyayari. Magkakahiwalay nga kami ng tent noong gabing iyon para na rin sa kanya-kanyang privacy ng bawat isa. Di naman ako agad nakatulog kasi nga inaayos ko yung aking imbensyon. At ang gabi nga po noong makarinig ako ng kaluskos mula sa likod ng aking tent. Pero nawala din naman po ito kaagad dahil nga naglagay ako ng bawang sa bawat gilid ng tinutulugan ko. Dagdag pag-iingat ko na rin po dahil nga nasa gitna kami ng kagubatan. Hanggang sa marinig ko na lamang ang tili ng aking kaklasing babae na nasa bandang hulihan ng tent ko. Nasa ilalim ng puno yung tent niya kasama yung isa pang babae. Takot na takot sila noong nakita ko matapos akong lumabas para alamin kung sila ang nagsisigawan. Naglabasan na rin yung iba kong kaklase para alamin yung nangyari. Ayon sa kanila ay may nakita daw silang anino sa labas ng tent at bigla na lang daw itong lumundag papunta sa taas ng puno. At nung silipin nila, kita nila ang mahabang dila ng aswang. Ganon din daw ang mga mata nitong pulang-pula. Tatakbo daw sana sila pero bigla na lang daw silang hinagip sa braso ng matatalas nitong kuko. Kaya naman nasugatan sila. Buti na nga lang at nagising kami, kung hindi ay sigurado daw na nahila na sila papunta sa damuhan ng aswang. Kinausap naman nung advisor namin yung dalawang babae kong kaklase at sinabihan na manatiling kalmado. Inutusan naman kaming mga kalalakihan na hanapin yung nakita ng mga babae. Gamit ang kani-kaniyang flashlight ay sinuyod namin ang paligid ng aming tent upang alamin ang pinagmula ng mga kaluskos na narinig. Sa kabila ng aming masusing pagsisiyasat, wala kaming natagpo ang anumang kakaibang nilalang. Ang tanging nakita namin ay mga kuwago at ilang paniki na abala sa pagkain ng mga bungang kahoy sa paligid. Nang marinig ng aming propesor ang mga kwento ng aking mga klase, agad niyang sinabi na malamang paniki lamang ang kanilang nakita. Upang mapawi ang takot at pangamba na nagsimula ng kumalat sa aming grupo. Bagamat may katotohanan din naman ang kaniyang paliwanag, sa aking palagay ay ginawa niya ito upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ng anumang alalahanin na maaring makaapekto sa aming mga aktibidad sa loob ng isang linggo. Pinagdikit-dikit naman ng iba yung mga tent nila para kung sakaling magkaproblema ay madali naming matutulungan ang isa't isa. Natulog nga po kami ay bandang 2:00 na, kaya naman medyo may araw na nung nagising kaming lahat. Pagkagising ko nga po ay agad kong pinuntahan yung mga niyog para alamin kung nakakuha ba ako ng sapat na katas. At sa kabutihan nga po ay nakaipon po ako ng 1 galon na humigit 2 litro. Agad ko nga pong dinala sa aking tent para gawing suka. Siguro tumatagal ng 3 araw bago mangamoy yung loob ng tent ko. Ang mahalaga naman sa akin ay makagawa ako ng bala kahit medyo mabaho sa loob ng tent ko. Hindi ko na nga po napapansin ang pagdaan ng araw dahil sa dami ng gawain namin, tapos dagdag pa yung mga ginagawa ko. Pero isang gabi po,
parang huling araw na namin sa bundok ay nagkaayaan po kaming magkakaklase na libutin ng gubat. Nagkaroon po kasi kami ng activity na hide and seek, pero ang hahanapin namin ay yung mga points na nakatago sa loob ng gubat. Sa totoo lang po ay naging masaya naman yung laro. Para kaming mga bata na naghahanap ng candy sa gubat dahil paunahan nga kami makaipon ng points. At nung mga araw na iyon ay ganap na bilang suka yung aking hinakot na katas. Nilagyan ko na rin iyon ng bawang at sili at asin. Pero di ko pa nasusubukang gamitin ito dahil nga nagkaroon kami ng gawain sa aming huling araw sa bundok. Rinig na rinig ko ang tawanan nila. At hindi ko maiwasang maramdaman ng konting saya na parang umaabot din sa akin. Medyo sumaya ako ng kaunti kasi kabisado ko na sila. Ang kanilang mga ugali at mga biro dahil nga sa magkakaklase kami ng ilang buwan. Lalo na't ang kanilang tawanan ay may kasamang biroan na tila hindi nakakapikon sa bawat isa. Kaya naman kahit papaano parang nakikisali na rin ako sa saya nilang iyon. Kahit na wala akong masyadong sinasabi at puro tagapakinig lang. May mga oras nga na binibiro nila ako pero di naman ako nakikisali. Medyo di naman kasi nerd ang tingin nila sa akin. Dahil nga marunong ako sa klase pero hindi naman ako nagpapakita ng sobrang talino. Parang chill lang ako, kaya't hindi ako nakakaramdam na may mali sa mga tingin nila sa akin. Kaya habang naghahanap kami ng puntos, hindi na namin alam kung saan napunta yung iba. Tawa lang sila ng tawa. Tapos ako naman ay medyo abala sa paghahanap ng points na nakatago sa mga halaman at puno. Maya-maya ay nagulat na lamang ako. Wala na yung iba sa grupo. Parang nagsasarili na sila at medyo iilan na lamang kami na natitira malapit sa site. Di ko naman sila pinapansin dahil nga may kanay-kaniya naman kaming leader. Siguro yung iba naghanap ng magagandang tanawin para gawing remembrance ng aming field trip. Ilang oras na lamang po at medyo maghahapon na rin. Tinutok ko na lamang ang atensyon ko sa mga task na kailangang tapusin. Nang biglang tumawag yung advisor namin para sa gathering. Kanya-kanya na nga na nagdadatingan yung mga kaklase ko. Parang lahat sila ay nagmamadali at excited. Tapos nagkagulo sila sa pagyabang. Payabangan kung sino ang may pinakamaraming nakitang points sa buong field trip. May mga kwento pa sila kung saan-saan daw sila pumunta at kung anong mga tanawin ang nakita nila. Sobrang sasaya nila kaya naman napuno ng halakhakan yung aming site. Isa-isa nga po kaming tinatawag sa aming mga pangalan para sa attendance. Kaya naman noong di sumagot yung 7 kong kaklase ay minabuti nung aming advisor na hintayin yung isang grupo na dumating. Isang team kasi sila kaya naisip nung advisor namin na baka nagpicturan pa. Pero ilang oras na po ang nakakaraan at medyo nalubog na yung araw pero wala pa ring dumadating. Kaya nagdesisyon po kami na hanapin na yung isang grupo. Di pa nga po kami nakakaalis ay rinig na namin ang mga yabag ng paa papalapit. Lahat kami ay nagulat nang makita namin na halip na buo ang grupo ay iisa lamang ang bumalik at parang pagod na pagod pa. Nang lumapit siya, kita na ang pagod sa kanyang muka. At nang tanungin namin ay sinabi niyang nawala ang iba at nahirapan silang makabalik dahil nga naghintay pa siya sa mga kasamahan niya. Pero di na daw nagbalik pa yung iba kaya naisip niya na baka iniwan siya. Hingal kabayo yung isa kong kaklase na lalaki matapos marating yung site. At nung tinanong ng advisor namin kung nasaan yung iba ay gulat na gulat siya. Akala daw niya kasi ay iniwan siya kaya siya ay bumalik na lang mag-isa. Yun pala ay di pa nakakabalik yung 6. Nakarating pala sila sa tuktok ng bundok at di nila namalaya na
nagkawatak-watak na pala sila. Sa pag-aalala nga po ng aming adviser, sinuyod namin ang bundok para hanapin yung iba pa naming kaklase. Bumalik naman po muna ako sa tent ko para dalhin yung armas kong ginawa. Nilagay ko rin yung mga suka sa loob, kaya medyo may kabigatan ang dala ko. Habang binabaybay ko yung daan pabalik, ramdam ko ang bigat ng mga dala ko pero hindi ko na lang pinansil dahil kailangan naming magtulungan para makabalik ang iba. Medyo delikado kasi para sa kanila ang gubat lalo na at medyo pawala na rin ang araw. Mas mahihirapan silang makabalik kung wala nang liwanag sa daan. Kaya naman bawat madaanan namin ay naglalagay kami ng palatandaan para makabalik kami kung sakali. Pero di pa rin namin matagpuan yung 6 kong kaklase. Kaya nagdesisyon po kami na magtatlong grupo para mas mabilis namin silang makita. Binilisan po namin ang paghahanap at nagpasya kami na doon na lang magkita-kita sa gitna ng gubat. Medyo kinakabahan kami kasi hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanila pero kailangan naming magtulungan. Habang naglalakad kami sa mas makitid na daanan, nag-iisip kami kung nasaan na sila dahil nga di naman nila kabisado ang kagubatan. Mabilis kaming naghiwa-hiwalay, nagkakandili sa paghahanap at ang tanging layunin ay magsama-sama muli sa gitna ng gubat bago pa man dumilim. 10 kaming magkakasama at lahat kami ay may dalang flashlight. Tinawag namin ng tinawag yung pangalan nila pero wala po talagang sumasagot, Sir Gimbal. Habang patuloy kami sa paghahanap, ramdam namin ang kaba dahil mas lumalalim na ang dilim at wala pa rin silang tanda na matatagpuan. Lahat kami ay nagsisiksika na para maghanap sa mga kaklase ko at halos hindi na makilala ang isa't isa sa kakapalan ng mga puno at mga lilim ng gabi. Patuloy kami sa pagtawag, hoping na makarinig kami ng kahit anong sagot o kahit anong tunog na magbibigay sa amin ng clue kung nasaan ba sila. Kuliglig lamang ang tanging ingay at mga insekto sa paligid hanggang sa umabot kami sa masukal na bahagi ng gubat. Medyo makakapal yung mga puno, kaya naman lalong dumilim ang paligid. Tumaas ang tensyon sa amin dahil mas mahirap maghanap sa makapal na kagubatan at lalo pang lumalim ang dilim. Pati ang mga ilaw ng flashlight namin, tila natatabunan ng madilim na paligid. Habang dumadaan kami sa mga matataas na damo at sanga, nag-aalala kami na baka mas mapalayo pa kami sa lugar kung saan sila maaring nawala. Ang tanging magagawa lang namin ay magpatuloy at maghanap ng maghanap. Umaasang makikita sila bago pa tuluyang magdilim. Hanggang sa may narinig kami na kakaibang tunog mula sa hindi kalayuan. Parang pagaspas ng kung anong ibon kaya naman lahat kami ay napatingin sa taas ng mga puno. Mula nga po sa aming kinakatayuan, ay nakita namin ang nilalang na kalahati lamang ang katawan. Sobrang kinakabahan po kami dahil sa nakita namin. Pabaliktad po ito kung lumipad at kita namin na mukhang tao pero mas nakakatakot pa sa normal na tao ang mukha nito. Manananggal ang nakita namin kaya halos mapako kami sa aming mga pwesto. Hindi po kami makakilos. Takot na takot kasi baka makita kami at magalit ito sa amin. Ang malamig na hangin sa paligid ay parang nagpatindi ng aming kaba. At ang mga ilaw ng flashlight namin ay parang hindi sapat upang magbigay liwanag sa kadiliman. Pero bigla na lamang tumili yung babae kong katabi matapos niyang mahawakan yung putol na katawan ng manananggal.
Ang sigaw niya ay bumasag sa katahimikan ng gubat at parang ang buong paligid ay nagising sa takot. Tinutok namin ang mga mata namin sa kanya at sa katawan ng nilalang na nagdulot ng higit pang panik sa amin. Gumagalaw pa yung lamang loob na naiwan sa kanyang kalahating katawan. Kaya naman nagtakbuhan sila. Mas minabuti ko na tignan kung anong klaseng bagay iyon. Hindi ko maiwasang mapaisip na baka may iba pang pangyayari. Kaya tinutok ko ang flashlight sa putol na katawan. Naisip ko tuloy na patakan ng kunting likido yung putol na katawan. Baka may makuha akong sagot sa kung anong uri ng nilalang iyon. Pero pagpatak ng likido ay umusok ito at nagbuga ng mabahong amoy na parang nagdulot ng kakaibang init sa hangin. Hindi ko kayang ilarawan ang amoy. Parang nilalang na matagal ng patay at sumabog sa harap mo. Hanggang sa rinig ko na lamang ang palahaw ng aswang na nasa taas ng mga puno na tila papalapit na. Ang tunog ng mga pangil na nagngangalit at ang mga paghampas ng mga pakpak sa hangin ay nagdudulot ng matinding takot sa amin. Agad akong tumakbo papunta sa mga kasama ko. Ang mga puso namin ay mabilis na pumapalo, puno ng kaba. Nagtago kami sa likod ng malalaking puno at matataas na damo. Nagtago mula sa mata ng nilalang na iyon. Tahimik na nag-oobserba kami. Sinubukan naming alamin kung ano ang susunod na mangyayari. Halos napatakip naman kami sa bibig matapos malaman na halos di mapakali yung aswang. Muling umangat ang mga sigaw nito, pero may kakaibang tunog na parang pinipigilan ng sarili at pakiramdam namin ay may masamang mangyayari sa kanya. Kahit hindi namin maaninag ng ayos ang nangyayari, ramdam namin na nahihirapan yung manananggal. Ang bawat galaw nito ay parang pagsiksik ng sakit sa kaniyang buong katawan. Maya-maya pa nga, napalitan ng matinding iyak ang sigaw ng aswang, na tila isang huling pag-iyak ng nilalang bago ito tuluyang magdusa dahil yata sa sakit na dulot ng aking inilagay. Nang sumunod na tunog, narinig namin ang matinding pagsabog at tila nasunog ang katawan nito. Ang amoy ng nasusunog na laman ng mas lalong humalo sa hangin. Bigla na lamang itong naglaho at nawala yung aming kaba, pansamantala. Ilang minuto nga po ay napagdesisyon na namin na bumalik na dahil nga sa aming naranasan. Pero nung pabalik na po kami ay nakita namin ang 3 pang manananggal na naghahanap sa amin. Nagsitakbuhan kami papalayo habang hinahabol kami ng mga ito. Nagtago kami sa isang malaking ugat ng puno. Sigurado kami na hinahanap nila ang kanilang kasama. Kita ko naman ang mga katawan ng mga ito na kalahati lamang na may malapad na pakpak. Kaya naman pinuntirya ko ng aking baril ang pinakatayan nito. Aking pinatamaan ng laman hanggang sa umuusok ito sa hangin. Halos di naman nakalipad ng ayos yung aswang matapos na malagyan ng likido na ginawa ko. Sumirok ito sa hangin at parang ibong bumagsak sa damuhan. Di ko naman ito tinigilan at pinaulanan na ng likido. Buti nga at malakas ang pressure nito kaya kahit malayo ay naabot nito ang aswang hanggang sa parang plastic itong natutunaw. Dumating naman yung 2 pa na galit. Hinahabol kaming 10 na kung saan-saan na napunta. May ilang nagdapaan sa lupa. Yung iba ay natalisod sa ugat at nasugatan pa. Kaya naman agad kaming naamoy dahil sa sariwang dugo na umaagos sa binti nung isa kong kaklase. Di ko naman hinayaan na kunin siya ng aswang. Kaya dali-dali kong pinuslit ang likido sa muka ng aswang hanggang di siya lumalayo. Palahaw naman ito sa sakit bago maging abo. Yung isa naman ay tumakas na para isalba ang sarili.
Di ko na po yun naabutan dahil mabilis itong nakalipad papalayo. Ando na nga yung iba naming kaklase at maging sila ay may kwento rin tungkol sa manananggal. Kaya naman tahimik kaming naghintay hanggang dumating yung iba pang grupo. Hanggang sa may narinig kaming sigaw na tila humihingi ng tulong. Kaya naman nagtakbuhan kami papunta sa direksyon kung nasaan yung ingay. Ang sigaw ay malakas at puno ng takot. Kaya't kahit na takot kami, hindi namin kayang baliwalain. Mabilis kaming kumilos. Iniwasan ng mga sanga at matitigas na puno at tinutok ang mga flashlight sa direksyon ng sigaw. Sa malayo nga ay kita namin na duguan yung grupo na nawawala. Halos mapaos naman yung mga babae kakaiyak. Hindi sila makapagsalita ng ayos dahil puro iyak na lamang ang kanilang nagawa. At kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot at pagod. Ang kanilang katawan ay puno ng sugat. At ang ilan sa kanila ay parang hindi makagalaw ng maayos. Pinilit nilang magsalita pero halos wala ng lakas ang kanilang mga tinig. Kaya't kami na lamang ang nagmamadaling magdala sa kanila sa ligtas na lugar. May sumusunod daw sa kanilang halimaw na nais silang kainin. Galing daw iyon sa loob ng isang barong-barong kung saan sila humingi ng tulong para makabalik sa site. Ayon sa kanilang kwento, habang naglalakad sila pauwi, nakatagpo sila ng isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan at nagdesisyon na doon na muna magpahinga. Doon sila nakatagpo ng isang misteryosong tao na nag-aanyong mabait at nag-alok ng tulong. Ngunit hindi nila alam na ang nilalang na iyon ay may ibang intensyon sa kanila. Nang humingi sila ng tulong upang makabalik sa site, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Bigla na lamang silang inatake. At ang nilalang na inisip nilang tao ay naging isang halimaw na may matutulis na pangil na parang nagugutom at handang-handa sila nitong kainin. Sinubukan nilang tumakas pero ang halimaw ay sumunod sa kanila kaya naman ilan sa kanila ang duguan at puro galos. Dahil kung saan-saan daw sila bumangga para makaligtas. Buti nga daw at nakita namin sila. Kung hindi daw ay baka di na sila nakauwi pa ng buhay. Bumalik nga po kami sa aming meeting place at naghihintay na doon yung advisor kasama yung ilang pang mga estudyante. At laking pasasalamat nila na naging ayos kaming lahat. Umalis po kami agad at nagtungo sa site para magamot yung mga sugat ng mga klase ko. Laking pasasalamat naman po nila dahil kung hindi ko daw ginamit yung invention ko, malamang daw ay nakain na rin sila ng manananggal. Tuwang-tuwa naman po ako dahil nakatulong po ako kahit papaano. Pero pinayuhan po kami ng aming advisor na huwag ipagkalat ang nangyari sa aming field trip dahil baka wala nang mangyaring ganitong aktibidad sa school. Kung makakaabot ang insidente sa head ng campus. At kahit nga po nakagraduate na kami ay di po namin inilabas sa school ang nangyari sa amin. Ang mahalaga naman po ay nakabalik kami ng ligtas noon at dahil yun sa tulong ng aking imbensyon. Hanggang dito na lamang po Sir Gimbal. At sana ay nagustuhan mo ang aking kwento. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.